Dinala na ng pulis si Edward sa pinakamalapit na pampublikong ospital sa syudad. Dito ay inasikaso siya kaagad ng isang nurse. Isinakay siya sa stretcher at agad ring inilipat sa kama sa loob ng emergency room. Anong nangyari rito? Tanong ng isang babae na nakasuot ng lab coat na kararating lang. Ako si Inspector Carlos Sarmiento. Naabutan ko siyang binubugbog ng isang grupo ng mga kabataan sa isang eskinita. Mukhang napagtripan eh. Tugon ng pulis na tumulong kay Edward. Oh my God! Tanging naibulalas ng babaeng doktor noong makita ang hindi mabilang na sugat at pasa sa mukha at katawan ng binata. Bakit, Dudok? Malala ba yung kondisyon niya? Tanong naman ni Inspector Sarmiento na bahagyang nangamba sa reaksyon ng doktora. Hindi naman. Ayos lang siya. Hindi lang ako makapaniwala sa dami ng kanyang sugat at bugbog. Nakakagulat ang nangyari. Parang matindi ang galit sa kanya nang may gawa nito eh. Teka, kamag-anak ka ba niya, sir? Hindi. Napadaan lang ako sa isang eskinita. Noong makita ko may pinagtutulungan ang grupo ng kabataan roon. Kaya ako lumapit at siya nga ang naabutan kong nakabulagta sa lupa. Mabuti at naagapan mo pala, sir. Kawawa naman ang binatang ito. Mukhang estudyante siya eh, dahil sa kanyang suot na uniforme. Tumango lang ang inspektor. Inutusan ng doktora ang isang nurse na kumuha ng mga gamit panlinis ng mga sugat at pasa para sa katawan ng binata. Ilang saglit pa ay nagpaalam na ang pulis at lumabas na ito ng ospital. Nagising si Edward ilang minuto bago gamutin ang mga sugat niya. Tinignan niya ang buong paligid. Nagulat siya nang malamang nasa ospital na pala siya. Aray! Ungol pa ni Edward noong sinubukan niyang bumangon. Agad naman siyang napansin ng doktora. Huwag ka munang gumalaw. Hindi pa nga nagagamot ang mga sugat mo. Gusto mo na agad tumayo. Relax ka lang dyan. Alam mo ba na maswerte ka pa rin dahil may tumulong sa'yo. Habang pinagtutulungan ka ng mga nambugbog sa'yo. Dahil kung hindi ka noon nailigtas, baka hindi lang yan ang inabot mo. Mahinahong wika pa ng doktora kay Edward. Mukhang nasa mid-30s lang ito. Maputi, katamtaman ang tangkad. Maganda, singkit at balingkinita ng katawan. Halatang may ibubuga pagdating sa rampahan. Ano nga pala ang pangalan mo? Tanong ng doktora. Edward Guerrero po. Tipid na sagot ng binata habang halata ang iniindang sakit. Nice. Ako nga pala si Doktora Bianca. Pwede mo akong tawaging Doc Bianca na lang. Nakangiting pakilala pa ng magandang dilag. Dumating na ang nurse na inutusan ni Doc Bianca. May dala na itong mga gamit panlinis ng mga sugat. Inutusan ni Doc Bianca na humiga ng maayos si Edward para masimulan niya na ang kanyang gagawin. Sinunod naman ito ng binata at tumihaya ng maayos sa kama. Inutusan naman ni Doc Bianca ang nurse na hubaran ng damit si Edward. Medyo nahiya pa ang binata nang marinig iyon dahil first time niyang may ibang tao na mag-uubad sa kanya at makikita rin ng ibang tao ang walang balot niyang katawan. Naiilang man siya, ngunit wala naman siyang magagawa. Lalo at ramdam niyang marami siyang bugbog sa katawan sa bahagi din ng tadyang na kailangan matignan. Matapos mahubaran ay tinapisan naman siya ng tuwalya. Tanging maiksing boxer shorts lang ang suot niya. Kinuha ng nurse ang uniforme ni Edward at isinilid sa isang plastic. Inilatag ito sa isang mesita na katabi ng kama ni Edward. Pagkatapos ay saka ito lumabas. Naiwan sa loob sina Doc Bianca at Edward. Halata ang pagkailang sa mukha ng binata.
Ngunit paulit-ulit naman siyang sinasabihan ng magandang doktora na mag-relax lang at huwag malikot. Sa gilid ng kama, inilapag ni Doc Bianca ang maliit na planggana na may maligamgam na tubig at isang puting tuwalya. Sinimulan nitong punasan ang dugo sa bibig at ilong ni Edward. Nahihiya pa ang binata sa nakakabaliw ng ngiti sa kanya ng doktor habang pinupunasan ang mga sugat niya. Napakaganda nito para masulyapan ni Edward. Aray! Napadaing si Edward nang hinawakan ni Doc Bianca ang kaliwang braso niya. May mga galos ito at sugat sa siko. Relax ka lang. Malamig na boses ng doktora habang dahan-dahang pinupunasan ang braso ni Edward. Matapos mapunasan, ay saka naman ginamot ni Doc Bianca ang mga pasa. Nilapatan niya ng malinis na gasa ang tiyan at binti nito. Pagkatapos ay pinagsuot si Edward ng hospital gown. Lumabas na si Doc Bianca matapos maasikaso si Edward, kaya naiwang mag-isa sa loob ang binata. Inisip niya kung papaano siya napunta sa ospital at kung sino ang nagdala sa kanya roon. Napasampal siya sa kanyang noo nang makalimutan niya itong itanong sa doktora. Maya-maya ay sumagi sa isip ni Edward ang mga magulang niya. Siguradong alalang-alala na ang mga ito sa kanya. Sinubukan niya muling tumayo pero hindi siya makakilos dahil sa matinding sugat na natamo niya. Sobrang sakit ng kanyang buong katawan mula sa bugbog na inabot niya sa grupo na inarkila ni Benjo. Dahil dito, wala siyang choice kundi ang magpahinga na muna upang mabawi ang lakas na nawala at magpagaling ng mga sugat at pasa. Habang nakatitig sa kisame, ay sumagi sa isip ni Edward ang mukha ni Benjo na tila nakangiti sa kanya. Napakamao siya sa galit. Medyo bad trip siya dahil nakabawi rin sa kanya si Benjo. Humanda ka sa akin, tukmul ka. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Bulong ni Edward at iwinaksi na sa utak ang nakakairitang imahe ni Benjo. Maya-maya pa ay nakaidlip na siya. Naging mahimbing naman ang tulog ni Edward sa ospital na iyon. Malambot ang kama at katamtaman lang ang lamig ng kwarto. Habang natutulog ang binata, ay nasa labas naman ng ospital ang pulis na tumulong sa kanya. Si Inspektor Carlos Sarmiento. Kausap ang anak nito sa cellphone habang nasa loob ng sasakyan. Sinabihan niya ang anak na mahuhuli siya ng pag-uwi dahil masyado pang mataas ang tubig sa kalsada, gawa ng tuloy-tuloy na pagbagsak ng malakas na ulan. Mahihirapan ding makausad ang sasakyan niya kapag ganito kalalim ang baha. Naunawaan naman ito ng anak at binilinan siyang mag-ingat na lang sa biyahe papauwi. Binaba ni Inspektor Sarmiento ang cellphone at tumingin sa bintana. Tuloy pa rin ang malakas na buhos ng ulan. Ilang katok ang nagpagulat sa pulis. Anak ng tipaklong, sino ba to? Gulat na bulalas pa ng pulis sa sarili nang mapagsino ang taong naroon. Isang tindero ng balot. Nakangiti ito sa kanya. Sir, baka gusto niyo ng balot? Alok ng lalaki. Ikaw pala, Boyong. Ginulat mo ako dun ah. Huwika pa ng inspektor. Sabay bukas ng kanyang pintuan. Bilisan mo pumasok rito. Papasok ang ulan. Natawa na lamang ang magbabalot at binuksan ang dala nitong basket pagkaupo sa passenger seat sa harapan. Bumungad kay inspektor ang mapuputing itlog at umuusok pa sa init. Magkano ba isa nito? Tanong ng pulis. 21 lang, sir. Pero siyempre, 20 na lang sa'yo. Maiksing tugon naman ng lalaki. O sige, bigyan mo ako ng 2. Sabay dumukot ng wallet si Inspektor Sarmiento. Ano, Boyong? Wala ka bang bagong tip sa akin dyan? Naku, sir, wala pa.
Ilang araw na rin kasi na panay ang ulan sa gabi. Mukhang takot rin sipunin ang mga masasamang loob eh. Kaya wala ako masyadong namamataang gumagawa ng kabulastugan sa area na ito. Karamihan, mga maliliit lang na transaksyon ng mga kalapating mababa ang lipad. Baka pati yun gusto mong imbestigahan na rin. Naku, wag na. Masasayang lang ang oras ko. Ganon din naman kapag nahuli ang mga iyan, magmamakaawa. Kesyo, pambili ng gatas ng anak o may sakit ang nanay. Kaya mahahabag rin ako at papakawalan. Kaya wag na lang. Basta wag lang nilang papasukin ang bawal na pulbos. Hahayaan ko lang sila dyan. Tutal, may mga pulis naman na nakatalaga para sa mga yan eh. Bahala na silang gumawa ng kanilang trabaho. Ayokong makialam. Marami rin akong kasong iniimbestigahan. Paliwanag pa ng pulis habang tuloy-tuloy ang pagkain noong kanyang biniling balot. Habang nag-uusap ay hindi nila napansin ang pagdaan ng isang matandang nakabelo. Pumasok ito sa ospital habang walang bantay sa gate noon. Para itong wala sa sarili na umakyat sa second floor ng gusali. Naglakad-lakad sa mga nakahanay na ward at sinisilip ang bawat pasyente. Tila may hinahanap itong partikular na tao. Samantala, mahimbing pa rin ang tulog ni Edward sa silid na pinaglagyan sa kanya. Wala itong kamalay-malay sa paparating na panganib. Nang makarating sa madilim na hallway ang matandang babae, ay lumiko ito sa kanto, dumiretso sa dulo, at pagsapit sa huling kwarto, ay dahan-dahan itong binuksan ang pinto, na tila ba sigurado ito na naroon ang kanyang hinahanap. Napakatalas kasi ng pang-amoy ng matandang babaeng ito, na kahit sa amoy lang ng dugo, ay malalaman niya kung nasaan ang taong kanyang punteriya. Nalaman niya kaagad kung saan ang eksaktong silid ni Edward. Hindi ito napansin ng mga staff ng ospital dahil abala ang mga ito sa mga pasyenteng bata at kakaunti lang din ang mga night shifties sa gabing ito, dulot ng hindi inaasahang pag-ulan at pagbaha ng mataas sa ibang mga lugar. Habang ang iba naman na naka-duty ay nasa nurse station lamang at nagkakape. Napangiti ang matanda nang bumukas ang pintuan noong kanyang pihitin ang seradura. Dahan-dahan itong pumasok sa kwarto at isinarang muli ang pinto. Natuwa siya nang makita si Edward na mahimbing ang tulog. Ito na ang pagkakataon niya na matikman ang binata na ilang araw niya na rin sinusubaybayan dahil sarap na sarap siya sa amoy ng dugo nito. Animoy isang masarap na pagkain na hindi niya magawang tigilan sa kakahabol. Kaya naman, para itong baliw na patuloy sa pag-aabang kay Edward kahit saan ito magpunta. Isa lamang itong pangkaraniwang aswang, ngunit nagtataglay ng kakaibang lakas. May dugong mandaragit kaya nagagawa rin itong makalipad. Noong makalapit ito sa kinahihigaan ni Edward, ay mataman nitong tinitigan ang mukha ng binata. Nakafocus ito sa may gilid ng leeg, kung saan bumabakat ang ugat na may malakas na daloy ng dugo. Lalo pang naglawa ang laway sa bibig nito sa sobrang pagkatakam. Pero ayaw nito magmadali dahil sa tingin niya, wala nang pupunta sa kwarto ng binata dahil oras na ng pahinga nito. Dahan-dahan itong ibinaba ang tingin sa dibdib, sa tiyan hanggang sa gitna. Napangisi iyon dahil hindi naman siya interesado sa bagay na naroon. Laman loob ang punteriya niya kapag nakontento na siya sa pagsipsip ng dugo. Muli itong bumalik sa may bahagi ng mukha at inaamoy-amoy ang bawat hangin na ibinubuga ng binata. Tila isa itong bagong lutong tinapay na ninanamnam niya muna ang samyo nito bago lantakan. Hindi niya pa rin kasi alam kung alin ang uunahin niya. Sa leeg ba siya magsisimula o diretsong bubutasin ang tiyan sa bahagi ng puso? At mula roon
ay dudukutin niya ang puso sabay pitas para makita niya tumitibok-tibok pa iyon sa kanyang unang pagkagat. Sa kanya isusunod ang iba pang mga laman loob nito. Sa pagmamasid ng matandang aswang ay hindi nito namalayan na naalimpungatan si Edward dahil sa mabahong amoy na hindi nito maintindihan. Sa pagkakataong iyon ay nasa tiyan ni Edward ang kamay ng matanda at pinapakiramdaman ang bawat pagtaas-baba noon habang humihinga. Kaya naman naramdaman ng binata ang malamig na kamay na dumadampi sa kanya. Dahan-dahan siyang nagbulat ng mga mata at laking gulat niya nang makita ang matandang nakabelo na nakapikit pa ang mga mata at pinapakiramdaman ang galaw ng kanyang tiyan. Kita niyang naglalaway pa ito habang nagsisimulang pumasada ang malikot nitong mga kamay. Naririnig ni Edward na may binubulong ang matanda na parang nag-oorasyon habang hinihimas ang kanyang sikmura papaakyat sa dibdib. Ilang sandali pa ay nakaramdam ng antok si Edward na hindi naman niya maipaliwanag. Tila may nagtutulak sa kanya na muling bumalik sa pagtulog. Subalit sa takot niyang mamatay ay pinaglabanan niyang makatulog muli. "Ah! Aswang!" Sigaw ni Edward at gumulong ito sa kama. Nagising kaagad ang diwa niya noong bumagsak siya sa sahig. Samantala, nataranta naman ang matandang aswang sa ingay na nilikha ni Edward. Dali-dali itong kumilos upang sakmalin na sana si Edward. Pero nakakita ng iskalpel si Edward mula sa lalagyanan na nakapatong sa misita na natabig niya. Dali-dali niya iyong dinampot at isinaksak sa matanda. Noong walang pasabi iyon na lumapit. Pero dahil sa wala pa siya sa wisyo, kaya sa braso niya lang iyon natamaan. Dumaloy ang masaganang dugo ng matanda at napaungol ito habang nakatingin sa nagdurugong braso. Pero noong muling tumingin kay Edward ay ngumisi ito ng nakakatakot. "Huwag kang lalapit! Binabalaan kita! Hindi na sa braso ang susunod mong tama kapag lumapit kang muli!" Wika pa ni Edward habang dahan-dahang tumatayo. Masakit pa ang buong katawan niya pero sinisikap niyang kumilos para protektahan ang sarili. Maaaring dahil na rin sa adrenaline rush, kaya kahit may mga sugat at pasa pa sa katawan, ay nagawa niyang tumayo ng tuwid upang paghandaan ang pagsalakay ng aswang. Nagulat si Edward noong manlisik bigla ang mata ng matanda. Mukhang nagalit ito sa ginawa niya. Dinilaan nito ang dugo na dumaloy sa braso. "Lintik! Ikaw nga yun! Yung matandang madalas ko makita na nakamasid sa akin sa malayo! Ano bang problema mo? Sa dinami-dami ng mga tao na pwede mong biktimahin, ako pa talaga ang pinagtiyagaan mong abangan ng matagal." "Masarap ang amoy mo, bata. Kaya hindi kita pwedeng ipagpalit sa iba. Kaya, humanda ka dahil sa akin ka sa gabing ito. At sisiguraduhin kong pagsikat ng araw ay nasa sikmura ko na ang lahat ng laman loob mo." Tumatawang wika pa ng matanda. Tinubuan naman ang takot si Edward sa kanyang mga narinig. Oo nga, at marunong siyang makipaghantuhan combat. Pero ibang usapan kapag mabangis na aswang na ang makakalaban. Idagdag pa na wala siya sa kondisyon na lumaban. Punong-puno siya ng benda sa katawan dahil sa dami ng kanyang sugat at bugbog. Kaya ipinagdarasal niya na lang na sana ay may tumulong naman sa kanya sa pagkakataong iyon. Hinubad ng matanda ang lambong nito sa ulo, saka unti-unting nagbago ang itsura. Dahan-dahang kumulubot ang mukha noon. Nagkaroon ng maliliit na ugat ang mga braso, binti at mukha. Bumuhagag ang buhok na parang alambre. Dumaloy ang malagkit na laway sa bibig nito na may kasamang masangsang na amoy. Natakot si Edward sa pagbabagong anyo ng matanda.
Sa pagkakataong ito ay isa na iyong ganap na halimaw na may nakakatakot na itsura. May mahaba itong pangil na anuman ang kagatin ay tiyak mapupunit. Maging ang mga kuko nito ay tumalim. Parang nag-evolve na ang matanda at mas lumaki pa ito. Medyo manilaw-nilaw ang balat pero napakapula naman ng kulay ng mga mata. Halimaw ka! Layuan mo ako! Wala akong atraso sa iyo! Kaya umalis ka na! Naibulalas ni Edward sa takot. Umungol ang aswang na tila natuwa pa sa tinuran ni Edward. Nagsimula itong sumugod pero sinipa agad ni Edward ang kamang digulong. Kaya nabuwal ang aswang nang tumama sa mga tuhod nito ang matigas na bakal. Sinamantala ni Edward ang pagkakataon at dali-dali namang kumaripas ng takbo papalabas ng silid. Subalit nakabangon ang aswang at nahawakan siya sa paa. Bumagsak si Edward sa sahig. Ah! Bitawan mo ako, aswang ka! Pagsisigaw ni Edward, sinipa niya sa mukha ang aswang pero parang hindi ito tinatablan. Patuloy lang iyon sa paghila sa kanyang paa. Umuungol ang matandang aswang habang umaagos ang laway sa bibig nito. Hayop na to! Bakit ang lakas-lakas mo? Tulong! Tulong! May aswang rito! Palahaw na pagsigaw pa ni Edward dahil mukhang hindi na siya makakaligtas sa sitwasyong iyon kung walang re-respondi sa kanya. Gumapang ang aswang papalapit kay Edward. Sinubukan itong saksakin ni Edward noong iskalpel sa may leeg pero nahawakan ng aswang ang kamay niya. Hindi na makapalag si Edward sa lakas ng aswang. Nagmistula na siyang bata sa lakas noon na tila katumbas ng mahigit pa sa 5 tao. O maaaring dahil rin sa hindi naman 100% ang lakas niya. Kahit anong gawin niya ay hindi niya kaya makipagtagisan ng puwersa sa matandang iyon. Patuloy sa paggapang ang aswang at nang nasa ibabaw na ito ni Edward ay dinilaan siya nito sa leeg. Nandiri si Edward sa malagkit at mabahong laway ng aswang. Hindi tumigil ang aswang sa pagdila sa kanyang leeg na animoy gustong ubusin ang samyo sa balat ni Edward. Dahil sa mahinang katawan ay naisuko na ni Edward ang sarili. Nasagad na ang natitirang lakas sa kanyang mga ugat. Hinayaan niya na lamang na lapain siya ng halimaw. Wala na rin naman siya magagawa kahit gustuhin niya pang lumaban. Napapikit na lang si Edward at naghihintay ng kanyang magiging katapusan. Habang sarap na sarap sa pagdila ang aswang, ay biglang bumukas ang pinto at natulala ang isang nurse sa nakita. Hindi ito nakagalaw kaagad. Hanggang sa napasigaw ito at nagtatakbo papalabas. Napadilat ng mga mata niya si Edward at tila nagkaroon ito ng lakas na lumaban dahil naisip niyang hindi malayong may tumulong sa kanya, lalo at nakita na siya ng nurse at nagtatakbo na iyon papalabas. Tinuhod niya sa tagiliran ang aswang at napaigik ito sa sakit. Sabay ibinuhos ni Edward ang buong lakas niya para itulak iyon pagilid para maalis sa kanyang ibabaw. Nakawala na nga siya sa aswang. Sa kabilang banda, Dok! Dok! Tulong! Taghoy ng nurse na tumatakbo papalapit kay Doktora Bianca. Hingal kabayo ito lumapit sa doktora. Hey! What happened, Alexa? Parang nakakita ka ng multo ah. Relax lang. Tell me what happened. Pinaupo ni Doc Bianca ang nurse at pinakalma. Medyo nakahinga naman ito ng kaunti matapos mapainom ng tubig. Ano ba kasing nangyari? Muling tanong ng doktora. Kasi Dok, may matandang babae sa ward noong binatang nilinisan mo, yung nasa dulo ng hallway. Nanginginig na sagot ni Nurse Alexa. Oh, matanda lang pala. Akala ko kung sino na. My God, Alexa. Tinakot mo naman ako. Baka ka mag-anak niya lang.
O should I say, lola na dumalaw. Wika pa ni Doc Bianca at napailing ito. Hindi po, Dok. Kasi yung matanda, parang mukhang halimaw. Saad ni Nurse Alexa. Natigilan naman si Doc Bianca. What? Anong pinagsasabi mo? Teka nga, dito ka lang. Pupuntahan ko ang room ni Edward. Umalis si Doc Bianca upang usisain kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanyang binatang pasyente. Naku, Dok, wag! Wag ka pupunta doon! Tumawag na lang muna tayo ng guard. Masama ang kutob ko sa matandang yun eh. Parang hindi po siya tao. Wika pa ng nurse, sabay hinawakan ang braso ng doktora. Ano bang kahibangan to, Alexa? Pwede ba? Bitawan mo ako. Hindi natin malalaman kung anong nangyayari kung hindi natin pupuntahan. Wika pa ng doktora, sabay marahang tinabig ang kamay ng nurse. Walang nagawa si Nurse Alexa, kundi tumayo at tumakbo patungo sa guard sa ibaba para makahingi ng tulong. Malakas kasi ang pakiramdam niya na isang aswang ang nakita niya sa silid ni Edward at kailangan niya ng mga kalalakihan para sugpuin ito. Napailing na lang si Doc Bianca habang hinahatid lang ng tingin si Nurse Alexa na kumakaripas ng takbo para bumaba sa ground floor. Dali-daling nagtungo si Doc Bianca sa kwarto ni Edward upang alamin kung ano ba ang nangyayari. Pagkarating sa tapat ng kwarto ay ilang malalakas na kalabog ang nadinig ni doktora sa loob. Kinabahan si Doc Bianca at dali-daling binuksan ang pinto. Pagkapasok sa loob ay halos mapatalo naman ito sa pagkagimbal nang maabutang pinipilit na sakmalin ng isang nakakatakot na halimaw ang leeg ni Edward. Nakatihaya sa sahig ang binata habang nasa ibabaw nito ang aswang. Napasulyap sa direksyon ni Doc Bianca ang matandang aswang. Oh my God! Bulalas ng doktora. Dali-dali itong kumilos upang tulungan si Edward na malapit nang maubusan ng lakas dahil sa kakapigil sa aswang. Nakita niya ang isang stainless tray at iyon ang kanyang ginamit na panghampas sa ulo ng aswang. Pero hindi malang ito ininda ng aswang. Nagkayupi-yupi lang iyon sa kakapukpok ng doktora. Umatras si doktora. Nagpalingon-lingon sa paligid at naghanap ng pwedeng magamit na medyo matigas na panghampas. Nakita niya ang defibrillator na nakalatag sa ibabaw ng mesita malapit sa kama ni Edward. Kinuha niya ito at chinarge. Saka idiniin sa likuran ng matanda. Nangisay ang aswang nang maabsorb nito ang malakas na electric shock sa likuran. Mabuti at mabilis iyong naitulak ni Edward at gumulong siya papalayo. Bumulagta iyon sa sahig at halatang nanghina, pero mukhang hindi pa naman namatay. Diyos ko, Edward! Halika, tulungan na kita! Inakay ni Doc Bianca si Edward papatayo. Hindi nila napansin ang dahan-dahang pagbangon ng aswang na tumayo sa likod nila. Iniangat na nito ang isang kamay upang kalmutin ang doktora. Samantala, sa kabilang bahagi naman, nakarating na rin sa wakas si Nurse Alexa sa ground floor. Nagtataka ang mga gwardya nang makitang hingal kabayo ang dalaga sa paglapit sa kanila. Halos mapatid na ang paghinga ng dalaga dahil sa pagod sa pagtakbo. Napansin naman ni Inspector Sarmiento na tila may kaguluhang nangyayari sa loob ng ospital. Maging ang asit nito na balot vendor ay nagtataka habang nakatanaw sa entrance ng ospital. Hala! Ano kaya yun, sir? Parang may pinagkakaguluhan sila sa loob. Tanong ng balot vendor sa pulis. Mukha nga. Teka, pupuntahan ko. Dali-daling lumabas ng sasakyan si Inspector Sarmiento upang pumasok sa ospital. Relax lang po kayo, ma'am. Kalma lang. Wika pa ng isang guard. Ano po ba ang nangyari? Tanong naman ng isa pa.
Kailangan namin ng tulong nyo. Pumunta kayo ngayon sa itaas. May aswang doon. Inaatake ang isang pasyente. Dalian nyo please. Baka hindi nyo na maabutang buhay ang pasyente. Tugon ni Nurse Alexa. Ano ka mo, ma'am? Aswang? Nagkatinginan ang mga guard na tila hindi pa gaanong kumbinsido ang mga ito sa sinasabi ng nurse at parang natatawa pa nga. Nakaramdam ng pagkainis ang nurse. Ano ba? Nagsasabi ako ng totoo. May aswang nga doon sa second floor. Kapag hindi kayo pumunta agad roon, ay i-report ko kayo bukas sa admin at sasabihin ko mga walang kwentang gwardya kayo. Hindi kayo rumiresponde sa emergency. Pumunta na kayo roon, ngayon din. Naroroon na rin si Doc Bianca. Pagkarinig noon, ay tarantang nagtatakbo pa paakyat ang dalawang gwardya. Narinig lahat ni Inspektor Sarmiento ang mga sinabi ni Nurse Alexa, kaya dali-dali na rin itong umakyat sa second floor. Sinundan ito ng dalawang gwardya at naiwan si Nurse Alexa sa lobby na takot na takot. Sa pangunguna ni Inspektor Sarmiento ay mabilis tinahak ng tatlo ang madilim na pasilyo ng East Wing ng ospital. Dahil wala masyadong katao-tao, ay madali lang nakarating ang tatlo sa dulong silid. Isang malakas na tunog ang narinig nila sa loob. Nagkatinginan ang tatlo. Pumwesto agad si Inspektor Sarmiento sa gilid ng pinto at hinugot ang baril sa kanyang holster. Tumingin siya sa gwardya. "I-check mo, bilis!" bulong nito. "Teka, bakit ako lang? Sabay tayo!" Wika sa kasamahang guard. Malakas tinadyakan ng guard ang saradong pinto. Pumasok rin kaagad ang pulis sa loob, kasunod ang dalawang gwardya. Kumalat ang liwanag sa paligid. "Pulis ako! Taas ang mga kamay!" Sigaw pa ni Inspektor Sarmiento. Subalit nagulat lamang ito nang madatnan si Doc Bianca na inaakay papatayo si Edward. Nasa likuran nito ang isang nilalang na malahalimaw ang itsura at kitang-kita ito ng tatlong rumisponde. Binaril ni Inspektor Sarmiento sa kamay ang aswang. Naakma nang hahampasin si Doc Bianca. Napadapa ang doktora sa putok ng baril. Napatingin ang aswang kina Inspektor Sarmiento. "Paputukan niyo siya! Ngayon na!" Utos kaagad ng inspektor. Humugot naman ng mga kargada ang dalawang gwardya at sabay pinaputukan ang matandang aswang. Makailang beses na tinamaan sa tiyan at dibdib ang aswang. Subalit hindi nito iniinda ang tama ng mga bala. Nagulat sila nang sinubukan pang lumapit ng aswang. Naghanda naman sila Inspektor Sarmiento at pinaulanan ng bala ang aswang. Tadtad na ito ng bala sa katawan pero patuloy pa rin ito sa kanyang paglapit. Nag-reload ang isang gwardya. "Lintik! Anong klaseng nilalang ito? Bakit hindi mamatay-matay?" Hirit naman ang kasama. Nakakadalawang magasin na sila pero hindi pa rin tumutumba ang aswang. Umuungol ito ng malakas at muling naglalakad papalapit sa kanila. Tig-isang saksak sa dibdib at tiyan ang tinamo ng aswang mula kay Inspektor Sarmiento. Pagkabagsak ng halimaw ay nakita ng dalawa ang inspektor na pinapahid sa uniforme ang jungle knife niya. "Ang galing!" Nasambit ng isang gwardya. Kumilos si Inspektor Sarmiento upang tulungang makatayo ang doktora. Inakay din patayo ng isang gwardya si Edward na mahina pa. Habang papaalis na, ay napatulala ang isang gwardya nang muling bumangon ang aswang. Nakangiti ito na tila hindi malang nasaktan sa nangyari. Itinago agad ni Inspektor Sarmiento si Doktora Bianca sa likod at hinarap ang matandang aswang. "Akin lang ang batang yan! Akin siya! Ibigay niyo siya sa akin!" Sigaw pa ng aswang. "Bakit gusto mong makuha ang batang ito? Anong gusto mo sa kanya? Sumagot ka!" Tanong pa ng pulis. "Wala ka nang pakialam doon!" Sagot pa ng aswang
na agad tumalon papunta na sana sa inspektor. Pero isang sipa ang tumama sa sikmura ng aswang at tumalsik ito papunta sa lamesa sa gilid. Wasak ang lamesang kinabagsakan noon. Napatingin sina Inspektor Sarmiento kung saan nanggaling ang sipa at hindi makapaniwala na si Edward ang may gawa noon na bahagya pang napapangiwi dahil sumakit ang mga sugat niya sa katawan. Kahit may iniindang sakit ay hindi pa rin ito nakapagpigil, lalo noong makitang hindi makakailag ang pulis sa biglaang pag-atake ng aswang. Kaya kumilos na rin ito kahit pa hindi sigurado kung may magiging epekto iyon sa aswang. "Ako talaga ang kailangan ng halimaw na ito, sir," wika pa ni Edward. Dahan-dahan namang tumayo ang aswang. "Teka, seryoso ka? Gusto mo siyang labanan sa ganyang kalagayan mo?" Gulat na wika ng pulis. Maging sina doktora ay hindi rin makapaniwala. Dahil papaanong ang isang binatang kolehiyo ay may taglay na lakas ng lehitimong mandirigma. Biglang umatake ang aswang kay Edward. Naghanda ang binata. At isang mabilis na roundhouse kick pasampal sa mukha ng aswang ang binitawan nito. Bumangga ang aswang sa pader at bumagsak sa sahig. Napaungol ito at halatang mas lalo pang nagalit. Pero agad ding bumangon para sumalakay muli kay Edward. Kumasa ng baril si Inspektor Sarmiento kasama ang mga guard para alalayan si Edward. Bago pa yun makalapit kay Edward ay agad na nilang tinadtad ng mga bala ang aswang. Parang naging target practice ito ng tatlo. Wasak na ang damit ng aswang pero hindi pa rin ito humihinto sa paglapit sa kanila. Kahit mabagal ang usad nito ay dahan-dahan namang nababawasan ang distansya nito sa kanila. Nakatitig lang ito kay Edward na tila tanging siya lamang ang punteriya. "Bakit hindi niyo mapabagsak ang halimaw na yan? Tatlo na kayo! Mag-isa lang siya! Barilin niyo sa ulo!" Sigaw pa ni Doc Bianca na tila nabibingi na rin sa mga putok ng baril. Maririnig ang malalakas na putok ng baril sa buong palapag. Kaya naalarma na ang mga katabing silid na may mga lamang pasyente. May mga nag-usisa sa labas, ngunit isinara agad ni Doc Bianca ang pinto upang maiwasan ang anumang trahedya. Kapag sila naman ang napagbalingan ng aswang, panay putok at reload naman si Inspektor Sarmiento gamit ang kanyang service gun. Nakapwesto ito sa bandang gilid ng kama at mariing pinupunteriya ang ulo ng aswang hanggang sa maubusan na siya ng magasin na reserba. At iilang bala na lang ang natitira sa magasin na kasalukuyang nakasaksak sa baril niya. Patuloy pa rin sa paglapit kay Edward ang aswang na iyon. Biglang may sumagi sa isip ng pulis. Naalala niya ang isang bagay na itinuro sa kanya ng isang albularyo. "Kung wala ka ng armas na pilak, gamitin mo ang orasyon na ito para mapatay ang aswang." Tila nag-voice over sa isipan ni Inspektor Sarmiento ang mga salitang binitiwan ng albularyo noong ito ay kasama niya pa. Isa itong mahusay na albularyo at paminsan-minsan ay namamarusa rin ang mga tao na may kasalanan sa kanya. Ito ang naging maestro ni Inspektor Sarmiento at itinuring niya na parang sariling tsuhin. Marami itong alam na mga pangontra at orasyon dahil isa rin itong antingero. Dati siyang manunugis ng mga aswang noong kabataan pa niya. Subalit na hinto lamang iyon magmula noong magkasakit ang ina. Pinag-isipang mabuti ni Inspektor Sarmiento ang orasyon na itinuro sa kanya ng albularyo. Kaya nga lang, hindi niya gaanong maalala ang iba dahil sa tagal ng panahon. Medyo bata pa siya noong panahong pinakabisa sa kanya ng albularyo ang orasyon na panlaban sa aswang. Pambihira ang lakas nito na kayang magpatumba ng isang aswang kahit sa isang usal lamang.
Ang bihira naman! Kaloy, mag-isip ka! Isipin mong mabuti kung ano yun! Bulong ni Inspektor sa sarili habang tinatapik ng 3 daliri ang kanyang sentido. Sinunggaban na ng aswang si Edward nang maubusan ng bala ang mga gwardiya. Bumagsak ang 2 sa sahig at nasa ibabaw ni Edward ang matandang aswang. Sinubukan itong ngat-ngatin sa leeg si Edward pero nahablot kaagad ng binata ang tray at ito ang ginamit niyang pangharang sa matatalas na mga ngipin ng aswang. Kumilos naman ang 2 gwardiya at hinawakan nila ang magkabilang balikat ng aswang. Para iyong aso na gustong-gusto nang sumakmal kay Edward. Naubusan na ng lakas ang binata sa kakapigil sa aswang. Kinuha uli ni Dr. Bianca ang defibrillator. Kaya nga lang, hindi abot ng machine ang pwesto ng aswang. Masyado itong malayo para magamit niyang muli. Nawawala na ng pag-asa ang mga ito sa pagpigil sa halimaw. Anumang sandali ay malalapa na nito si Edward. Biglang pinukpok ng gwardiya ang ulo ng aswang. Napatingin ang aswang at binalya ang gwardiya gamit ang kaliwang kamay. Tumilapon ang gwardiya sa kama at nanghina ito nang mabagok ang ulo sa bakal na frame. Sinakal naman nito ang isa pang guard. Halos mapatid na ang hininga ng lalaki sa higpit ng pagkakasakal ng aswang. Tinadyakan ni Edward ang sikmura ng halimaw, pero dahil sa lapit ng distansya ay hindi ito tumalsi. Tinapon ng aswang ang gwardiya at bumalandra ito sa dingding na parang manika. Nanghina ito matapos ang malakas na impact. Dahil dito, mag-isa na lang ngayon si Edward na magtatanggol sa kanyang sarili. "Lubayan mo siya! Halimaw ka!" Hinubad ni Dr. Bianca ang sapatos niya upang gamiting pamukpok sa ulo ng aswang. Pinagpapalo niya nga ito, pero baliwala lang sa aswang ang ginagawa niya. Mukhang nalalapit na ang katapusan ni Edward. Nangangalay na ang mga kamay niya sa pagdepensa. Malapit na siyang makagat ng aswang. Ilang pulgada na lang ang layo ng matutulis na pangil nito sa mukha niya. Umaagos ang laway sa mukha niya na animoy naghihilamos na siya ng laway ng aswang. Maya-maya pa ay isang putok ng baril ang biglang umalingaw-ngaw sa silid. Nagulat sina Doc Bianca nang bumagsak sa sahig ang aswang. Lumapit si Inspektor Sarmiento at itinutok niya ang baril sa sentido ng aswang. Umusan lang orasyon ang inspektor at pinaputok ang huling bala sa kanyang baril. Wasak ang ulo ng halimaw nang tumagos ang bala sa bungo nito. Umuusok pa ang dulo ng baril ni inspektor nang isukbit niya ito sa kanyang holster. Pumantay ang katawan ng aswang sa sahig na hindi na humihinga. Dahan-dahang dumaloy ang dugo mula sa wasak na ulo. "Diyos ko! Patay na ba siya?" Gulat na gulat si Doc Bianca na natalsikan pa ng dugo sa pangyayari. Napatingin si Edward kay Inspektor Sarmiento at hindi niya alam kung ano ang ginawa ng pulis, pero laking pasasalamat niyang patay na ang aswang. Tinulungan ni Inspektor Sarmiento na makatayo si Edward. Tinignan nila ang nakahandusay na aswang sa sahig. "Hindi ako makapaniwala na hanggang ngayon may gumagala pa ring aswang dito. Sumaimpyerno nawa ang kaluluwa niya." Galit na pagkakawika pa ni Inspektor Sarmiento. "Mukhang hindi lang siya ang naririto, sir. Marami sila. Nagtatago lang at nag-aabang sa dilim. At naghihintay ng mabibiktima." Wika naman ni Edward. "Tama ka." Sang-ayon muli ng pulis. Biglang bumukas ang pinto at bumuhos papasok ang maraming pulis. Nakita nila ang nakahandusay na tao sa sahig. Tinignan nila si Inspektor Sarmiento na may baril sa tagiliran. Dito nila kaagad itinutok ang kanilang armas. "Dumapa ka! Dapa! Kamay sa ulo! Bilis!" Sigaw ng isang pulis.
Ako to, Sarge! Si Sarmiento! Sigaw naman ang inspektor. Sir, ikaw ba yan? Gulat ang sarhento. Oo, ako ito. Paano kayo nakarating rito? Tanong ni Inspektor Sarmiento sa mga kabaro niya. May nakarating na tawag sa amin, sir. Kaya agad kami rumisponde. Ano po nangyari rito? At sino ito nakabulagta? Usisa naman ang sarhento. Lumapit ito at tinignang mabuti ang itsura ng aswang. Bumalik na iyon sa anyong tao at naging ganap na matanda. Sir, matandang babae lang ito ah. Kinabahan ang sarhento. Mali ka nang iniisip, Sarge. Halika at ipapaliwanag ko sa iyo ang buong pangyayari. Sabay inakay na ni Inspektor Sarmiento ang pulis patungo sa may sulong. Lumapit naman kina Doc Bianca ang dalawang gwardya nang makarecover kaagad ang mga ito. Samantala, pinagmamasdan lamang ni Edward ang matanda habang iniisip kung saan ba ito nagmula. At bakit sa dami ng tao sa lugar na iyon ay siya pa talaga ang pinuntirya nito. Matapos maipaliwanag ni Inspektor Sarmiento ang lahat ng nangyari, ay nilapitan niya na si Edward na titig pa rin sa matanda. Ano, handa ka na? Tanong ng inspektor. Handa po saan? Pagtataka ng binata. Para umuwi sa inyo. Bakit? Ayaw mo na ba umuwi sa bahay nyo? Nakangiting wika ni Inspektor Sarmiento. Napatango na lang ng bahagya si Edward. Biglang lumapit sa kanila si Doc Bianca na may nakabalot na kumot sa katawan. Naroon na rin sa loob si Nurse Alexa na naikwento na rin sa ilang staff ang buong pangyayari. Nawala na rin ang takot nito matapos mapatay ng inspektor ang matandang aswang. Iuuwi mo na ba siya? Tanong pa ni Doc Bianca. Oo, siguradong kanina pa nag-aalala ang mga magulang niya. Siya nga pala, idadaan ko na lang dito mamaya ang babayarang bills niya. Ani Inspektor Sarmiento. Naku, huwag ka na mag-abala pa, sir. Leave it to me. Ako na ang bahala doon. Basta iuwi mo siya ng ligtas. Nakangiting wika ni Doc Bianca at tinignan si Edward na nakatitig muli sa bangkay ng matanda. Natakpan na ito ng mga nurse ng tela pero titig na titig pa rin ang binata dito. Hinawakan ni Doc Bianca sa balikat si Edward. May problema ba, Edward? Tanong ng doktora. Wala naman ho. May naiisip lang ako. Maraming salamat nga po pala ha sa lahat ng tulong nyo. Nahihiyang saad ni Edward. Naku, walang anuman. Basta magpakabait ka lang ha at huwag ka nang papasok sa gulo. Pagbutihan mo na lang ang pag-aaral mo. Sabay marahang niyakap ni Doc Bianca si Edward. Hindi naman malaman ni Edward ang sasabihin niya dahil nahihiya pa rin siya sa magandang doktora. Sandali lang pala yung uniform mo. Baka makalimutan mong dalhin. Teka, kukunin ko lang. Daling lumabas ng silid si Doc Bianca para kunin ang uniforme. Hindi nagtagal ay nakabalik din ito at nakangiting iniabot kay Edward ang naka-plastic na school uniform. Maraming salamat po. Magpapalit lang muna ako saglit. Paalam ni Edward. Subalit pinigilan siya ng doktora. Saka mo na yan isuot kapag nalaban na. Marami pa namang hospital gown dito. Kaya iuwi mo na yung suot mo. Nakakahiya naman na uuwi ka na marumi ang suot. Hindi ba, sir? Sabay humagikik si Doc Bianca na napatingin kay Inspektor Sarmiento. Napakamot na lang ng ulo niya ang inspektor. Ilang saglit pa ay nagpasya na si Inspektor Sarmiento na umuwi upang maihatid na rin si Edward sa bahay nito. Halatang pagod at shock pa rin ito sa pangyayari. Bueno, tutuloy na kami. Sinabihan ko na rin naman ang mga tao ko. Alam na nila ang gagawing report para bukas. Mag-iingat ka palagi, doktora ha. Maraming salamat sa tulong mo. Saad ni Inspektor. Hinatid naman sila ni Doktora Bianca hanggang sa ground floor at pagkatapos mamaalam ay lumabas na sila ng ospital. Pagkasakay sa kotse ay naging tahimik lang ang dalawa sa biyahe nila.
Gayunpaman, panaka-naka namang sinusulyapan ni Inspektor Sarmiento si Edward sa pag-aakalang baka nagkaroon ito ng trauma sa pangyayari. Kinikwentuhan niya ito ng iilang magagandang bagay tungkol sa trabaho niya upang mawaglit sa isipan ng binata ang mga nangyari. Subalit walang gana ang binata na makinig sa mga kwento ng kanyang kabayanihan sa departamento. Alam ko ang nararamdaman mo, bata, pero hindi mo naman kailangan isipin yun. Wika pa ng inspektor. Hindi naman ho yun yung iniisip ko. Saad naman ni Edward. Kung ganun, bakit ang tahimik mo dyan? Tanong ng pulis. Tumingin sa bintana si Edward. Panaka-naka pa rin ang ulan sa ilang nadadaanan nilang lugar. Ngunit naging mahina na ito mula nang sumulpot ang buwan. Kakaiba ang liwanag ng buwan na medyo mamula-mula. Kita sa malamlam na sinag ang tila senyales ng kasamaan. Iniisip ko lang kung paano mo napabagsak ang aswang na iyon. May tinatago ka bang sekreto, sir? Ani Edward. Ah, yun ba? Pwes, didiretsuhin na kita, bata. May tiyuhin akong albularyo at siya ang nagturo sa akin noon. Tugon pa ni Inspektor Sarmiento. Napatingin kaagad ang binata sa kanya. Seryoso ho kayo? Gulat ni Edward. Oo naman, seryoso ako. Bakit, bata? Wala ka bang alam tungkol sa mga albularyo? Tanong naman ni Inspektor. Bata kayo ng bata, sir. Hindi na ako bata. 19 years old na kaya ako. Medyo nagtataka lang kasi ako kung totoong albularyo ang tiyuhin nyo. Bakit niya hinayaang gumagala sa syudad ang mga ganong klaseng nilalang? Saad naman ni Edward. Mukhang may mga bagay ka pang hindi naiintindihan. Ganito kasi yan, Totoy. Hindi lahat ng mga albularyo ay kayang pigilan ang mga aswang. May albularyo na tanging pananamba lang ang alam o iyong panggagamot. May iba naman na alam ang lihim na karunungan. Ngunit hindi sila lumalaban dahil ayaw nila ng gulo. Pero iba ang tiyuhin ko. May kakayahan siyang lumaban at tumugi sa mga aswang. Marami na siyang nahuli sa kanila at napatay. At ang iba nga ay talagang nilipol niya ang isang buong angkan. Dahil dito ay lubos siyang kinakatakutan. Kaso dahil sa katandaan, hindi niya na kaya lumaban. Sa ngayon nga ay ang edad niya na ang kalaban niya, hindi na ang mga aswang. At isa pa sa dahilan, nagkaroon ng karamdaman ang kanyang ina. Kaya nahinto siya sa pagtugis sa mga ganoong nilalang. Mahinang litaniya pa ni Inspektor Sarmiento habang nakatutok ang tingin nito sa daan. Ganun po pala. Nasaan po siya ngayon? Nandito po ba siya sa syudad? Tanong ni Edward. Naku, wala siya rito. Nasa probinsya siya. Siyempre, mas payak ang pamumuhay doon. Hindi magastos. Tugon pa ng pulis. Saan nga po pala ang probinsya niyo, sir? Usisang muli ni Edward. Mausisa ka rin ano? Taga Mindanao ako. Sa San Antonio naman nakatira ang tiyuhin ko. Sagot ng pulis. Ganun po ba? Siguro mas maraming aswang doon kaysa rito. Tama po ba? Abay oo naman. Sa probinsya kasi kadalasang nanggagaling ang itim na kapangyarihan. Sa kakayahang ito nagmumula ang kanilang pagiging aswang. Bakit po mas pinipili ng mga aswang na maging masama? Hindi pa pwedeng makipagtulungan na lang sila sa mga mananambal para magkaroon ng katahimikan ng lugar? Inosenteng tanong ni Edward. Naku, hindi ko rin alam yan, bata. Basta ang alam ko lang, pinili nila ang ganung bagay dahil doon sila masaya. Mas ginusto nilang magpasakop sa kadiliman kaysa sa pumanig sa kabutihan. Katulad lang din ng mga normal na tao. Merong mga kriminal at meron ding mga tagapagligtas ng bayan. Hindi lahat ay nagkakaisa sa isang bagay. Pero lahat ng pangyayari sa mundo ay may layunin. Yun nga lang, siyempre hindi natin alam lahat kung anong ibig sabihin noon. Tumango lang si Edward matapos maintindihan ang simpleng paliwanag ng pulis. Tumahimik siyang muli at tumingin sa labas ng bintana at naghihintay
na makarating ang sasakyan sa bahay nila. Makalipas ang ilan pang mga minuto, ay dumating na rin ang kotse ng pulis sa tapat ng bakuran nila Edward. Nadatnan nilang sarado na ang tarangkahan, pero may ilaw pang natatanaw sa labas ng tahanan. Siguradong kanina pa naghihintay ang mga magulang niya sa kanyang pagdating. "Sige po sir, bababa na ako. Maraming salamat po sa tulong nyo." Paalam ni Edward. "Walang anuman, Totoy. Tsaka, ano nga palang pangalan mo?" Habol pa ni Inspektor Sarmiento. "Edward Guerrero po." Tipid na sagot naman ng binata. "Kung ganon, ako naman si Carlos Sarmiento. Natutuwa ako makilala kay Edward." Pakilala naman ng inspektor. "Ganon din po ako, sir." "Alam mo, Totoy, malakas ang puwersa mo. Nakita ko yun kanina. May kakayahan ka rin pagdating sa pakikipaglaban. Bakit hindi ka pumasok sa karate club para mahasay ang kakayahan mo? Sayang kasi kung hindi ka matuturuan ng maayos." "Hindi ko pa po naiisip ang mga bagay na yan, sir. Sa ngayon, nakatuon po ako sa aking pag-aaral. Dahil may pangarap akong gustong matupad para sa mga magulang ko." Ani Edward. "Napakabuti mo palang anak. Siguradong proud na proud sa iyo ang mga magulang mo. Sige, tutuloy na ako." Paalam ng pulis. "Salamat po uli, sir." Tumango lang si Inspektor Sarmiento at umalis na. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa kasunod na bahagi nito. Bago series po natin ito ha. Maganda ang kwentong ito at punong-puno ng aksyon. Kaya sana ay inyong masubaybayan. Mahaba rin ang kwentong ito. Kaya tiyak, hindi kayo mauubusan ng aabangan. Maraming salamat po sa pakikinig ha. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.